Maaga akong natulog kagabi kaya maaga rin ako nagising ngayon. Pagkagising ko nga agad ako nagpunta rito sa kusina para magsaing. Siguro nagtataka kayo bakit nagsasaing agad ako sobrang aga pa naman. Kasi mga mamshi, merong racket ang mamshi panay nyo. Kaya dapat bago ako umalis makapag-asikaso muna ako para kahit wala ako, meron nang makakain yung mag-ama ko paggising nila. Actually si daddy mga mamis, gising pa siya ng mga oras na to kasi nga kakauwi niya lang galing trabaho and hindi talaga agad siya natutulog kapag nakauwi siya galing trabaho kasi nga nililibang niya muna yung sarili niya or nagpapantok muna siya. Si Athena naman, tulog pa siya ng mga oras na to kasi nga sobrang aga at wala pasok nung araw na to. Etong sinain ko na to mga mamis ay para kay Athena lang to kasi siya lang naman yung kumakain ng red rice sa amin. Si daddy, hindi siya kumakain ng kanin dito sa bahay, doon na lang siya kumakain sa trabaho niya. Bali pag andito si daddy sa bahay, tinapay lang. Kaya hindi kami pwedeng mawala ng tinapay. Habang hinantay ko nga na maluto yung kanin ni Athena, hinanda ko na nga itong ulam naman na lulutuin ko. Itong ulam naman na to, hanggang gabi na to, para pag uwi ko, meron din akong makain. Ang ulamin lang pala namin ay sardinas nga lang, nalalagyan ko ng sayote. Wala kasi talaga akong maisip kung ano yung ulamin namin. And sabi ko, gusto ko kasi talaga, pag nag-ulam kami may halong gulay. Kaya ito, nilagyan ko na lang ng sayote, itong sardinas. Pero itong mga sayote naman mga mamis, ay gabi pa lang talaga. Hiniwa-hiwa ko na yan, para nga ngayong umaga, hindi na ako masyadong maraming gagawin. So nagisa lang ako ng bawang at sibuyas, tapos sinunod ko na yung sayote at nilagay ko na nga rin yung dalawang sardinas. Tapos naglagay lang din ako ng tubig para nga lumambot yung sayote. Minta lang pala yung inilagay ko mga mamis, hindi na ako naglagay ng asin kasi kahit nilagyan ko ng tubig yan, pag kumulo ng kumulo yan, yung sardinas babalik pa rin siya sa dati niyang lasa. Dapat nga ilalagyan ko pa to ng malunggay pero wala naman akong nabili kaya okay na tong sayote. Pagkatapos ng ilang minuto, chinek ko nga lang kung malambot na yung sayote at nung malambot na nga, pinatay ko na induction at naluto na nga yung ulam. Tapos naman na ako magluto nung pagkain ni Athena sa buong maghapon. Bago nga ako tuloy ang mag-asikaso ng sarili ko, lalaban ko na lang muna tong uniform ni Athena. Total naman ay sobrang aga pa. Para nga kinabukasan or pag-uwi ko ay paplansyahin ko na lang. Buti na nga lang ay hindi ba dumi mag-uniform si Athena. Pera na nga lang kapag minsan ay merong mga tinta ng ballpen, natahirapan talaga ako mag-kuskos. Pagkatapos ko naman maglaba ng mga uniform niya, dumiretso na ako dito sa CR para maligo. At dahil nga wala naman sa CR yung sabon na ginagamit kong panghilamos, dito na ako naghilamos sa may lababo or sa kusina. Hindi ko na nga kayo kailangan tanungin kung napapansin nyo ba yung mga malalaking tigyawat sa baba ko. Ang lalaki diba? Ganyan talaga ako magtigyawat mga mamis kapag malapit nang dumating yung monthly period ko. Pero buti na lang talaga, meron akong ginagamit na sabon panghilamos, kaya naman kahit gano'n yan kalaki, hindi na yan umaabot ng ilang linggo gaya dati nung hindi ako naghihilamos gamit tong sabon. At pagkatapos, sobrang itim pa nung pinagpeklatan yan. Pero ngayon, mabilis na lang yan mag-lighten. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na araw, mga mamis, na nag-lighten na yan. Pero sa ngayon, hayaan nyo na lang muna yung mga tigyawat dyan kasi nga magkakaroon na ako. So, pagkatapos ko naman maghilamos, mga mamis, sa totoo lang, natulog talaga ako. Kung makikita nyo naman sa itsura ko, bagong gising. Kasi nga, sobrang aga pa nung gising ko na yon. Siguro dahil nakaligo ako, nakaramdam ako ng antok. Kaya naman, ayan, nakatulog ang mamshi panay nyo, nararakit ngayong araw. Paggising ko nga, yung kaibigan ko pala kanina pa nag-aantay dun sa baba. Pero dahil hindi niya ako magising kasi wala siyang dalang cellphone, nauna na siya dun sa racket na pupuntahan namin. Kaya naman ako nagmadali na nga akong asikasuhin yung mga gamit pang reban kasi ang racket namin ngayon na kaibigan ko ay magre-reban kami. So dahil late na ako kasi nakatulog ako, sabi ni daddy hatid na lang niya ako. Buti na lang hindi pa to nakatulog si daddy. Hindi niya rin ako ginising kasi akala niya hindi pa din ako aalis, akala niya mga tanghali pa. Si daddy kasi mga mamis, gigisingin lang ako niyan kapag nagsabi ako nagisingin niya ako. Pero kapag hindi, hinahayaan niya talaga ako makapagpahinga. Di pa nga ako nakapag-almusal niyan, pero nagbilin ako sa kaibigan ko. Nabilan nga niya ako ng suman para doon na nga lang ako mag-almusal. Malapit lang naman yun dito sa amin mga mamis, yung pagre-rebanan ko. Pwede naman sana mag-tricycle na lang ako or di naman kaya mag-jeep. Pero hinatid na lang ako ni daddy para makatipid din ako. Syempre, sayang yung 14 pesos. Dapat talaga nung November ko pa nireban to, pero dahil nga nagka-aberya hindi kami natuloy. Tapos dapat first week na December, pero dahil nga galing kami sa field trip ni Athena, tapos pagkatapos nun nagpahinga ako dahil tuluyan na ako nagkasakit. Ngayon nga lang natuloy yung pagre-reban ko sa kanya. Bale, ito pala yung ire-reban ko mga mamis. Actually, kilala ko naman to. Kapatid siya ng asawa ng pinsan ko at dito kami magre-rebanan sa bahay ng pinsan ko. Kung napansin nyo mga mamis, napakatingkad pa ng kulay ng buhok niya. Kaya naman ang una ko lang inaplayan ng gamot, yung bagong tubo lang ng buhok niya. Pag ina-playan ko kasi lahat agad to mga mamis, panigurado, yung baba na merong kulay, lutong-luto na yan. Talagang magpuputol-putol na yan. Pero yung taas na bagong tubo niya ay hindi pa.
Katapos nga ng ilang minuto, nung pagka-check ko sa pinakataas ng ulo niya, medyo okay na. Doon naman ako nagpagulong ng gamot na merong tubig dito sa may kulay niya. So, ginawa ko yun mga mamis para nga hindi agad maluto or hindi agad masunog itong buhok niyang may kulay. Naalala nyo sa nakaraang vlog ko mga mamis, yung nagreban din ako. Sabi ko hindi kami tumatanggap ng reban kapag may kulay yung buhok. Hindi naman talaga namin ginagawa yon. Pero ito dahil kilala naman namin at nagtiwala naman siya sa amin, edi tinanggap namin. Total naman alipin kami ng pera. Actually mga mamis, itong nire-reban ko ngayon, matagal niya nang gusto magpareban sa akin. Kaya lang, dahil nga nung nagkasakit ako, kakalabas ko lang ng ospital, hindi siya makapagpareban. So nagpareban daw siya sa iba, sa parlor. Tapos pagkaligo daw niya ay parang walang nangyari. Kaya ayun ang ginawa niya, hindi talaga siya nagpareban hanggat hindi pa ako tumatanggap ng reban. E nung nakita niya sa my day ko na meron na akong nireban, doon na siya naglakas ng loob na magtanong sa akin kung pwede ba siyang magpareban. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga mamis, chinek ko na yung buhok niya and okay na, pwede niya nang banlawan yun. At habang nagbabanlaw nga siya dun sa CR, ito naman yung sunod kong inaplayan ng gamot. Ito naman yung asawa ng pinsan ko. Ito talaga ay super close ko. Ito naman hindi pa talaga dapat siya magpapareba. Ang plano niya pagkatapos pa ng Pasko. Pero dahil pala desisyon kami ng kaibigan ko, pinilit namin siya. So ito naman, marupok, nagpapilit. Ito, ina-applyan ko na siya ng gamot ngayon. Gaya rin ng kapatid niya, meron din siyang kulay. So ang gagawin ko din dito sa kanya, yung pinakatuktok lang muna ulit, yung applyan ko ng gamot, hindi muna yung dulo. Pero kumpara sa una kong inaplayan, mas mahaba yung buhok niya. At habang inaplayan ko nga ng gamot, yung asawa ng pinsan ko, ito namang kapatid niya ay nakapagbanlaw na, kaya binoblower na nung kaibigan ko. Actually, ako yung nag-blower sa kanya kanina, pero para mas mabilis nga kaming matapos, yung kaibigan ko na yung tumapos. Tapos, pagkatapos niyang i-blower, ito nga sinisimulan niya ng i-plancha. Kita nyo naman kanina mga mamis, blower pa lang yon, pero medyo nag-straight na yung buhok niya. At kung napansin nyo, hindi naman nasunog yung buhok niya, pero hindi pa rin maiiwasan magdarayan mga mamis kasi nga may kulay at saka matingkad pa talaga. Ito at binalikan ko na nga yung asawa ng pinsan ko. Sa part na to, ina-applyan ko na ng tubig na may gamot yung may kulay niya. Ibababad na lang yon ng ilang minutes at pagkatapos magbabanlaw na din siya. Itong sa mga oras na to, malapit nang matapos yung unang plancha dito sa kapatid niya. Pansinin nyo yung dulo ng buhok niya mga mamis, matigas at may sabit-sabit talaga. Ayan yung sabi ko sa inyong hindi talaga may iwasan kapag nagpariban ka na may kulay yung buhok mo. Dahil natapos na nga siyang planchahin, pinagpahinga ko muna siya at pagkatapos binlower ko na tong asawa ng pinsan ko. Tingnan nyo naman yung buhok nito. Sayang nga hindi ko na ipakita sa inyo yung before bago ko siya applyan ng gamot. So dahil natapos ko ng i-blower yan, yung kaibigan ko na ulit ang bahalang magplancha dyan. Tapos dito naman ulit ako sa kapatid niya, applyan ko na to ng pangalawang gamot. Pero bago yan, commercial muna tayo. Tingnan nyo naman tong napakagwapong bata na to. Napakaputi niya sa personal mga mamis. Kapag tinabihan niya yung bata na yan, talaga naman mangingitim kayo ng sobra. Kung tatanungin niya naman mga mamis kung saan niya nakuha yung kaputian niya, sa akin niya naman na yun. Charot! Siyempre, alam ko namang hindi kayo maniniwala kasi kitang-kita naman sa kulay ko, malapit ko na maging kakulay yung damit ko. O, tuwang-tuwa kayo. Sa mga oras na to, nakakalahati na itong kaibigan ko. Ako naman natapos ko nang applyan ng pangalawang gamot, yung kapatid niya. Kung hindi ko kasama tong kaibigan ko mga mamis, ay hindi ko talaga sila kayang sabayin ereban. Baka sa susunod na taon na tong isa, pagkatapos nitong isa. Siguro talagang nagkakaedad na talaga kami mga mamis. Kasi ako naman ngayon, ayoko na ng gantong kahabang buhok. Pero ito, dahil mga bata-bata pa naman sila, mga nasa 20s pa lang sila, bet na bet pa talaga nila yung gantong klaseng haba ng buhok. Ulitin ko mga mamis, hindi naman kami professional ng friend ko, pero sobrang tagal na namin tong ginagawa. Kung hindi ako nagkakamali, 10 years na namin tong ginagawa at marami na rin kaming nahawakan ng mga ulo na hanggang ngayon naman ay bumabalik sa amin. Alam niyo ba mga mamis, nung na-hospital ako, tapos ang tagal kong na bedridden, meron talaga akong mga dating nireban na hindi talaga sila nagpariban hanggat hindi ako gumagaling. And natutuwa ako sa part na yon mga mamis kasi sobrang nagtitiwala sila sa akin na talagang sa akin lang nila pinagkakatiwala yung mga buhok nila. Pero sa aming dalawa nitong kaibigan ko, siya talaga yung mas magaling para sa akin. Kasi dahil lang din naman talaga sa kanya kung bakit ako natutong mag-reband. Kasi itong kaibigan ko nga na to mga mami, sabi ko nga sa inyo, siya yung nagtrabaho ng parlor, nag-assistant siya doon, ng medyo matagal-tagal din naman. Kaya dahil talaga sa kanya kung bakit din ako natutong mag-reband. So mabalik na tayo dito sa ginagawa namin. Noong mga oras na to ay malapit ng magdilim. Tignan nyo naman yung itsura namin dito ng kaibigan ko. Hindi naman masyadong halata na matindi yung pangangailangan namin ngayong December. Hindi ko
na nabidyohan pero parehas na silang tapos sa pangalawang gamot. Itong part naman na to ay binabrasilya na namin sila. Dahil nga nauna yung kapatid ng asawa ng pinsan ko, nauna siya kaplaya ng Brazilian na blower na at pagkatapos ito nga pinaplansya na ng kaibigan ko. Ako naman binoblower ko na tong isa na playa na rin siya ng Brazilian. Kapag Brazilian mga mamis hindi na yun kailangan banlawan. Diretso blower na yun at pagkatapos paplansyahin. Pero ang problema kapag Brazilian ay talagang napakasakit sa ilong pati na rin sa mata. Hindi talaga pwedeng hindi ka maiyak. Pero maganda kasi talaga magpa-Brazilian mga mamis kapag nagpareban ka, lalong-lalo na nga kapag may kulay yung buhok mo gaya ng dalawa na to. At sa mga oras nga na to ay tapos na kami, tapos na ako. Yung kaibigan ko, last part naman na yung pinaplansya niya. And tingnan nyo naman yung itsura ng buhok ngayon niya. O diba ang ganda? Kung kanina maraming sabit yan, tsaka dry, ngayon hindi na. Tingnan nyo yung kanina, balikan nyo yung sa unang video, ay mapansin nyo talaga sobrang laki ng pinagkaiba. Kung kanina nga, kahit rebanded na to, ay makikita mo pa rin talaga yung mga dry, pati yung mga sabit-sabit. Ngayon nga, dahil nga na Brazilian na siya, makikita nyo naman na sobrang shining niya or shine niya pagkatapos lambot talaga niya. At dahil nga ito yung unang nireban, ito yung unang natapos. Bale, ito pala, siya yung ate kumpara dun sa asawa ng pinsan ko. Mas malaki lang talaga yung asawa ng pinsan ko. Tapos ito naman na yung buhok ng asawa ng pinsan ko. Kanina nga mga mamis, hindi ko nasabi sa inyo, tinatakot-takot namin to. Sabi namin sa kanya, ang daming putol-putol tsaka naglalagas yung buhok niya, parang nasunog ata. Inabahan siya mga mamis, parang nagsisi siya na nagpapilit siya na ireban na namin siya. So finally nga, natapos na kami mga mamis. Nagsimula kami ng 9 AM, natapos kami ng 6 PM sa kanilang dalawa. Mas maganda talaga pag may kasama kasi mas mabilis matapos.